Ayan guys, so gumana na. Hindi na pump down operation ito ha. Welcome guys, as I promise, i-wiring naman natin yung hindi pump down na connection ng ating cold room or cool room. Dahil line na yan, ito, by default, ito ay normally open. Magiging normally close lang ito kapag may pressure. Then ilalagay natin ito dito tayo sa control. Nakita natin yung control 4 at saka 5 supply. So yung supply ko, since ito yung aking line number 4, line din itong aking terminal number 1, ito na sila. So sinupplyan ko lang yan. At the same times, yung line na yan, susupplyan din natin ng line para sa relay ng defrost heater. Ngayon, tatanggalin ko yung line ng ito. Tatanggalin ko yung line na yan ha. So kapag tinanggal ko yan, tatanggalin ko yan. Yung line na yan is ito guys, usually rotary switch ang linalagay dito ha. Pag rotary switch, line lang. Ito yung line natin. Itong line, neutral. So ito yung galing dyan. Ito lang ang siniswitch. Dahil rocker switch tayo, sinuplayan ko na rin ng neutral. Ayan, neutral. Yan, ito yung request mo kasi landscape full screen. So medyo nahihirapan din ako. Mahihilo rin kayo. Ito ang technique pala ng paglagay nito. Ayan, dalawa. Yung isa lang muna ang inyong ililift para maipasok nyo yung wire. Yan, so nakalift na siya. Yung isa nakababa pa para hindi kayo lumagpas. So pag pinasok natin yan, ito doon nyo lang pasok. Yan, pag naipasok nyo, saka nyo higpitan. So kahit dito may technique. Pag dalawa kasing niluwagan nyo, maaring pagpasok nyo, maglalap kayo dito. Pag pinasok nyo na yung isa, salubong na. Yan. Then saka nyo naman ilagay itong isa. So saka nyo na ito itataas. Yan, tingnan natin kung kukuha ng video. Ayan. Then hindi na siya magsasalubong. Magsalubong man, nakatornilyo na. Kumbaga tighten na. At dapat hindi insulator ang nahigpitan nyo ha. Kaya dapat i-splice nyo. So yan. Kung dati nakaparallel tayo, isa-separate natin itong relay. Ito kasi supply ng relay mga idol para ma-energize ang ating evaporator fan at saka compressor. Ito na yung galing sa ating pressure switch. So kapag nag-trip ang ating pressure switch, hindi magbabato ng signal ang ating compressor sa evaporator. So itong isang connection na ito is di ko alam kung alam na nung mga kasama natin ha. Yan. So pigpitan ko lang ito at meron ng signal ang ating evaporator fan at saka compressor. So yun lang ang binago natin. Wala nang iba. At ready for start up na naman ang ating cold room, cool room wiring connection. Ang diagram niyan, ang diagram niya is nandito. Yan.
na na-share ko na ito, hanapin nyo lang sa aking Facebook. Photos, of course, punta kayo sa photos. And then sa YouTube, sa community, na i-post ko na yan. Ayaw ko nang paulit-ulit. So, ganun lang mga idol. Ulitin natin sa control. Yung line na galing dito, kasi line ito, i-sinupply natin ng line yung ating terminal number 4. Yan. Dahil yung number 5 natin is neutral na connected dito. Neutral. At nagparallel lang tayo from 4. Pinarallel natin yan pumunta dito sa line ng terminal number 6 para merong supply voltage ang ating defrost heater. Ito yung ating defrost. So, ganun lang yon. Okay guys, i-power up natin. Power on na rin itong rocker switch. Ayun guys, nagsend na ng signal. Ngunit wala pa dito dahil nakababa pa. Taas natin. Yun, nagsend na ng signal. Tatapusin niya lang delay, i-energize na ang ating contactor at gagana na ating load. Antayin nyo lang matapos yung kanyang time delay at gagana na itong ating compressor saka evaporator fan. Ito yung ating evaporator fan. Yan. Ayan guys, so gumana na. Hindi na pump down operation ito ha. Wala rin tayong hindi gumana yung ating evaporator fan saka dahil ng yung kanyang circuit breaker is naka off. So on natin. Yun, gumana din. So ganyan lang mga idol. If ever na mag-trip ang ating overload, ito, mamamatay ang ating compressor saka evaporator fan. Hindi, tingnan nyo guys ha, mawawala ng signal ang ating control. Ito, mawawala ng signal yan. Iti-trip ko siya para makita nyo. Test. Nag-trip. Namatay ang ating compressor saka evaporator. Ngunit meron pa rin siyang signal ha. Paano nangyari yon? Kasi dito tayo naka-connect ng line. Tignan nyo itong ating trip light. Yan. Siya naman naka-on kasi naka-trip. So, ano man ang mangyayari sa ating cooling, kahit halimbawa ito nakat din yung power niya, kapag nakat ang power nito, same scenario ang mangyayari sa atin. Mawawalan ng supply ang ating evaporator fan saka compressor, although nagbibigay ng signal ito. So yung nagpa-power up dito yung ating line. Ito yung ating line na connected dito at yung neutral niya na connected dito. So nanatiling merong power pero walang output. The moment na i-restore ko, the moment i-restore natin yan, magpa-power on din yan. Power on ulit. Yun ah. So mandar na yung evaporator fan kasi independent ang circuit niyan. Ito, tatapusin niya yung ating time delay. Kapag tapos na yung kanyang time delay, may energize na yung ating coil at mag-engage na yan para paandar yung ating compressor. So ganyan ang wiring connection ng hindi
pump down. So yung solenoid valve natin may energize din yan kasama ng compressor, kasi connected yan dito sa ating normally open. Ngayon nag-close na, bubukas na rin ating solenoid valve, may activity na yung ating system, magsacycle ng ating refrigeration system. So kapag na-reach na yung temperature natin, yung set point temperature natin na negative 21, magkakat din ito. Ikakat niya at mawawala ng power, mawawala ng display dito sa ating compressor at magkakat off din ito. So ganun lang mga idol. So I suggest pa rin na panoorin nyo yung ating unang video, dahil nandun yung pagwawiring natin ng mga ito. Okay? Thanks for watching everyone. Hanggang sa muli.